Magandang umaga po. Dito po muli ako upang magbahagi po ng salita ng Diyos. Nasa umagang ito, mayroon pong isang verse na nagbigay sa akin ng pansin upang pagbulay-bulayan ko ang salitang ito. At sa aking pagbulay-bulay, nakita ko na napakahalaga ang nakalagay po dito, na kung titingnan po natin na sa kapanahunan po ng Israel sa Ehipto po, nung sila ay tumawid sa dagat na pula, at nang sila po ay nakarating po sa Mara, sinabi po doon sa salita ng Panginoon sa Exodus 15:25, siya'y dumating sa Panginoon at itinuro sa kanya ng Panginoon ng isang punong kahoy. Inihagis niya ito sa tubig at ang tubig ay tumamis. Sapagkat sa kapanahonan po na yon ay ang tubig ay maalat. Ngayon, kung didiretso ko sa inyo yung 25, doon gumawa ang Panginoon para sa kanila ng isang batas at tuntunin. Doon ay sinubok niya sila. Ito po yung nagbigay sa akin ng pansin, ang salitang ito sa 25, na doon gumawa ang Panginoon para sa kanila ng isang batas at tuntunin. Doon ay sinubok sila niya. Ayan po yung mahalagang salita ng Panginoon na pumasok sa isip ko, na kung bakit nangyari ang mga bagay na yon sa kapanahunan ng mga taga-Israel sa Ehipto nung sila ay tumawid doon sa dagat na pula at nakarating sila ng Mara. At ang Panginoon po ay gumawa ng isang batas at tuntunin. Doon ay sinubok niya sila. Na kung titingnan po natin, ito talaga yung aking napagbulay-bulayan ang salitang ito habang aking ibinabasa. Dito ko napansin na yung pangyayari doon sa Ehipto, na ang mga Israel ay tumawid sa dagat na pula. At kaya nang dumating sila sa Mara, ito po yung nagbigay sa akin ng pinaka-importante at mahalaga na nais kong ibahagi sa inyo. Nung sinabi ng Panginoon, doon ay gumawa ang Panginoon sa kanila ng isang batas, tuntunin. Ang batas po na yun ay tuntunin na dapat sundin, na ang bawat isa ay sumunod sa batas na yon. Para malaman ng Panginoon kung talagang sumusunod ang tao sa batas, ay doon po sa huling salita ng 25, doon ay sinubok niya sila. At kung titingnan po natin, ito talaga po ang salitang ito sa 26 ang pinakamahalaga. Kasi ito ay ibinahagi ko at ibinukod ko at pinag-aralan ko ng mabuti at ipinaghihiwa-hiwalay ko ang mga salitang ito upang matukoy natin kung ano talaga ang layunin nito at ang nais nito. Na sinasabi, babasahin ko yung Exodus 15:26 na sinasabi, makinig po kayo, kung iyong diringgin ng buong tiyaga ang tinig ng Panginoon mong Diyos, at iyong gagawin ang matuwid sa kanyang mga mata, at iyong sundin ang kanyang mga utos, at iyong tuparin ang lahat ng kanyang mga batas, wala akong ilalagay na karamdaman sa iyo, na gaya ng inilagay ko sa mga Ehipsyo, sapagkat ako ang Panginoon na nagpapagaling sa inyo. Ay maraming salamat po sa salitang ito. Pagpalain nawa ng Panginoon na ito ay maibahagi ko ng maayos, at upang malaman ninyo kung ano talaga ang layunin ng Panginoong ito at kung bakit ginawa ng Panginoon ang batas na ito
at tuntunin doon sa mga tao. At sinubok sila ng Panginoon upang malaman ng Panginoon kung ano talaga, kung siya ba ay sinusunod ng tao o kung tinutupad ang kanyang mga batas at tuntunin. Kaya nga sinabi ng Panginoon, kung iyong diringgin ng buong tiyaga. Kung titingnan po natin, kaya ko ito binahagi, ginawa ko yung number 1, yung sinabi ng Panginoon, kung iyong diringgin ang buong tiyaga, ang tinig ng Panginoon mong Diyos. Yan po ang ginawa kong number 1. At kung pagbubulay-bulayan mo itong mabuti, ito po ay napakahalaga. Kasi po, sa kapanahunan natin ngayon, nasa tayo ay sa gitna ng pandemya. Kumbaga, walang pagkakaiba po yung mga nangyari sa Ehipto at saka sa kapanahunan ngayon, na kung saan po tayo sa kapanahunan ngayon ay nasa gitna tayo ng pandemya. Kaya po, ang Panginoon ay nasa gitna po tayo ngayon ng pagsubok, na kung saan ang pandemya po ay namamayagpag. At kung babasahin mo ang salitang ito, ito ay doon ay sinubok niya sila. Tayo ay sinusubok din nila. Kaya nga sinasabi ng Panginoon sa number 1 doon sa ginawa ko, kung iyong diringgin ang buong tiyaga, ang tinig ng Panginoon mong Diyos. Ngayon, para maunawaan po natin ito, ano ba talaga ang nais ng Diyos? Kung diringgin mo ang tinig, ano ba ang sinasabi ng Diyos doon sa tinig na sinasabi ng Panginoon? Simple lang po, kung titingnan natin po yung Acts 16:31, na ang sinasabi po ng Panginoon doon, simple lamang po. Ang sinabi po sa Acts 16:31, yung gawa 16:31, ang sabi po ng Panginoon ito, at kanyang sinabi, manampalataya ka sa Panginoong Hesus at maligtas ka, ikaw at ang iyong sambayanan. Di po ba malinaw? Na kung sinasabi ng Panginoon, sinasabi ko, kung iyong diringgin ang buong tiyaga ang aking tinig, ang tinig ng Panginoon mong Diyos. Iyan po ang sinasabi ng Panginoon. Kaya, sinasabi ng Panginoon sa Acts 16:31, at kanyang sinabi, manampalataya ka sa Panginoon. Simple lang po. Manampalataya lang sa Panginoon. Sa Panginoong Hesus po. Kung kanino pa na manampalataya, sa Panginoong Hesus po, yun po ang malinaw. At maligtas ka, ikaw at ang iyong sambayanan. Kaya ko po naman sinasabi na ito kasi sa gitna nga tayo ng pandemya. Kaya ang sinasabi ko sa inyo, manampalataya kayo sa Panginoon upang huwag tayong kapitan ng sakit. Kasi ililigtas ka ng Panginoon sa pagsubok na yun. Kasi po sa totoo lang, lahat ng pangyayari sa sanglibutang ito, iyan po ay may kapahintulutan sa Panginoon sapagkat iyan ay nakasulat sa banal na kasulatan na darating ang araw, mga sakuna, paghihirap, salot, nandyan na. Yan na po isalot yung na ito, pangyayari itong pandemya. Sapagkat nga po hindi na natutuwa ang Panginoon sa atin kasi sobrang katigasan na ng ulo, sa halip na gumawa ng mabuti ay patuloy pa pong gumagawa ng masama. Kaya sinabi ng Panginoon, mananampalataya ka sa Panginoong Hesus at kung nais mong maligtas sa pandemyang ito. At ang pangalawa po na sinasabi rito, at iyong gagawin ang matuwid sa kanyang mga mata. Malinaw po ang kasulatan na sinasabi ng Panginoon. Kailangan po gawin natin, manampalataya tayo. Gawin nating matuwid ang ginagawa natin sa mata ng Panginoon. Kaya nga sinasabi ko rito, kung ginagawa po natin ang matuwid sa mata ng Diyos, ay ito po ang pinagbabatayan ko, yung Colossus 3:10, na ang sinasabi nito, excuse po, at kayo'y magbihis na ng bagong pagkatao,
Ayun po ang nakalagay doon sa Colossus 3:10. Na ang sinasabi dito, at iyong gagawin ang matuwid sa kanyang mga mata. Yung Colossus 3:10 po, at kayo'y magbihis ng bagong pagkatao na binago sa kaalaman. Ayun po ang nais ng Panginoon. Kasi kung tayo po ay magbihis na ng bagong pagkatao, tayo po ay ipinanganak na muli noon. Hindi na po tayo lumalakad sa karumal-dumal na gawain sa sanglibutang ito. Hindi na po tayo lumalakad sa kasalanan. Bagkus nagbihis na tayo. Na ang sinasabi sa Colossus, magbihis na tayo ng bagong pagkatao. Yun ang tinatawag na ipinanganak na muli. Kasi nagbihis ka na, yung lumang pagkatao mo, kinalimutan mo na. At lumakad ka ayon sa kalooban ng Diyos sa bagong pagkatao mo na binago na ng Diyos. Sa kaalaman, ayon sa larawan ng lumalang sa Kanya. Yun po ang nais ng Panginoon, na tayo'y magbihis na ng pagkatao. Na wag na po tayong gumawa ng masama at karumal-dumal na hindi kaaya-aya sa mata ng Diyos. Kaya po patuloy po tayo, at kung titingnan po natin, ang pangatlo, sundin ang kanyang mga utos. Ano po ba ang mga utos ng Panginoon? Ang kabuuan po ng binabahagi ko sa inyo ay dito po nakalagay sa Exodus 15:26. At ito po ay pinagbabahagi ko lang kasi pinag-aralan ko po ito po ng mabuti at ipinalangin ko sa Diyos upang maibahagi ko ng buong buo, kasi mas mabuti po yung ipinapaliwanag kaysa bumabasa nito. Mas lalo mo itong maunawaan. Kaya ang sinasabi ko sa inyo, yung pangatlo natin, sundin mo ang mga utos. Yung verse na to, pinagkahiwa-hiwalay ko to, pero sunod-sunod. Na ano ang sabi ng Panginoon? Simple lang po ang utos ng Panginoon. May dalawa po tayong kautusan na pinagkaloob ng Panginoon. Ang una po, sa Marcos 12:30. Mahalin mo, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong lakas, ng buong pag-iisip, at ng buong kaluluwa. Ng buong lakas mo. Ayan po ang kautusan ng Panginoon. At ang pangalawa po, mahalin mo ang kapwa mo tulad ng pagmamahal mo sa sarili mo. Yan ang nais po ng Panginoon. Unang-unang mahalin natin ang Panginoon. Paglingkuran natin ang Panginoon, sundin natin ang kanyang mga utos. At ang pangalawa po, mahalin natin ang kapwa natin. Huwag po natin lukuhin ang kapwa. Hindi po pinahintulot ng Diyos na manloko, na mandaya. Si Satanas lang po ang may karapatan at binigyan ng kapangyarihan ng Diyos parang dayain tayo. Ngunit kung tayo ay nagbihis na, huwag na tayong padaya pa kay Satanas. Nasa kapanahunan ngayon at sinasabi ng Panginoon, ibigin mo ang kapwa mo tulad ng pagmamahal mo sa sarili mo. Yung walang pag-alinlangan, yung buong buo at may tiwala ka sa kapwa mo. At paglingkuran mo ito, kasi ang sinasabi dito, mahalin mo ang kapwa mo tulad ng pagmamahal mo sa sarili mo. Ay di pag sinaktan mo yung kapwa mo, nasaktan din sarili mo. Ayun lang po ang nais ng Panginoon. At ang panghuli-huli at ang pang-apat po, inyong tuparin ang lahat ng kanyang mga batas. Simple lang po ang nakalagay sa Tito 12 na nagtuturo sa atin matapos itakwil ang kasamaan at mga makamundong pagnanasa ay dapat tayong mamuhay ng may katinuan, matuwid at banal sa kasalukuyang panahon. At ang number 5 po, wala akong ilalagay na karamdaman sa iyo. Ayan po ang number 5. Ngunit tapat sa Thessalonica 2 3:3 po. Ngunit tapat ang Panginoon na magpapatibay sa iyo at magbabantay sa iyo laban sa masama. Kaya ang Panginoon po
Tapoy mananampalataya, ang unang-una. Pangalawa po ay tayo maging matuwid sa kanyang mga mata. Pangatlo po, magbihis tayo ng pagkatao. Pang-apat po, mahalin natin ang ating kapwa. At ang panglima, tuparin natin ang kanyang mga salita. Maraming salamat po at sa susunod po muli. At hanggang dito na lamang, magandang umaga sa inyong lahat.